Hi, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Pagkatapos ng topic natin tungkol sa abo, ngayon naman papakita ko sa inyo yung result ng crossbreeding between native hollow rooster at saka RIR hen at yung crossbreeding naman ng native hollow rooster at saka yung black australorp hen. Pinaghalo ko na sila dito kasi 2 days lang naman ang agwat at pare-pareho sila ng kinakain mula kiti na hanggang ngayon na naka-integra 3 na sila. From day old to 21 days, pinakain ko sila ng Power Max, yung chick booster na Power Max. Kaya 21 days lang. Tapos, siyempre, after 21 days, so nag-starter na sila. And then, binigyan ko sila ng transition period para ma-shift dito sa Integra 3. Binigyan ko sila ng 4 na araw na nag-transition ako from starter, no? Chick starter to plain na Integra 3. At ngayon, naka 650 grams sila kasi 11 sila 57 days na nila ngayon. So, 58 grams per head per day, no? Kaya 650 grams. Actually, 632 grams lang dapat. Pero ginawa ko ng 650. Kasi, nakikita ko, bitin sila. Pero, okay lang naman, konti lang naman yun. Ito, itinimbang ko kanina, yan, 700 grams pa lang. Pero ito, mas mabigat ng konti. Yan, mas malaki kasi yan kesa yun doon. At ang pinakamalaki nila, ito, yung pinakamabigat nila, yan. Product ng australorp at saka native hollow. Eksaktong 1 kilo na siya. Wala pa silang 2 months, pero ganun na ang timbang nila. At kung makikita ninyo, yung likod nilang lalapad. Tingnan nyo, kahit na hindi masyadong nakatindig, no? Hindi masyadong straight yung tayo nila. Makikita mo na malapad yung breast nila. At saka kung hahawakan mo, hindi yung parang nakaturo yung pitcho, yung breastbone nila. Malapad. Pero depende rin sa pinagko-crossbreedan mo, no? Kasi yung RIR at saka yung australorp, kasi malalaki ang katawan ng mga yon. Tapos yung native hollow, matangkad. Kaya, at malaki din ang katawan nun, pero hindi kagaya ng RIR na talagang bilugan, no? Tsaka yung australorp. Kaya tingnan nyo yung likod ng mga na-produce na kiti. Malalapad yung bilugan yung katawan nila. Tingnan nyo. Diba? Ano pa lang yan? Mag 2 months pa lang. Kasi 57 days nila ngayon, ilang araw na lang, 2 months na sila. At meron ng 1 kilo. So, ibig sabihin, mabilis lumaki. Bukod doon sa ipinapakain na complete ration nila at complete nutrients. Siyempre, complete ration with complete nutrients yan kasi nga commercial feeds. Bukod doon, yung breed din kasi na pinanggalingan nila, kaya mabilis silang lumaki. Kaya mabilis silang bumigat. Ang factor talaga contributing to mabilis na paglaki ay yung breed at saka yung pagkain. And then yung management din siyempre. Kasi kung kahit na maganda ang breed, okay ang pagkain, kung marungis naman ang bahay, ang inuman nila marungis. So, hindi well cared, ibig sabihin, no? So, wala rin. Hindi rin lalaking maigi. At saka kahit na limbawa, yan, pakakainin mo ng commercial feeds, kulang naman ang sukat ng ibibigay mo, hindi mo naman pinapansin yung mga inilalecture namin na yung measurement talaga ng pagkain nila ay susundin, no? So, kung hindi mo susundin yon at titipirin mo, hindi rin talaga lalaki kahit gaano kaganda yung breed na pinanggalingan ng mga yan. Kahit pag crossbreeding mo pa yung parehong dalawang malalaki ang katawan, kung tipid naman ang pagkain, tamad-tamad naman ang farmer paglilinis at pagbibigay ng tubig. Diba? Kasi meron din yung mga natutuyuan, no? Alam mo yun, nadadry yung inuman, ganyan. Tapos, nahirapan silang, siyempre nahirapan sila, nade-dehydrate sila. Kaya kulang ang tubig nila, so hindi rin sila gaano lalaki. Yung mga previous na product ng crossbreeding ko, no, iba-iba ang rooster, tapos na-crossbreed ko dun sa mga RIR. Maganda rin, maganda yung result. Malalaki ang katawan nila, tingnan nyo. Kahit yung mga previous, no, kahit 2.5 months pa lang, pwede nang ulamin, pwede nang ibenta. May kita ka na rin konti doon kung konti lang ang flock mo. Pero kung marami, syempre, di marami ang kita mo, no? Kung daan-daan yan, no? Di at least, mas malaki ng konti naman ang kikitain mo. Kaya itong mga RIR at saka yung australorp ay magandang material
para sa crossbreeding. Siyempre, yung native chicken, kung i-crossbreed mo dito, maganda yung result. Kagaya nito, isa sa mga product ng crossbreeding between RIR rooster at saka yung native hen na yan. Oh. Yan. Anak niya ang mga yan. Tapos, ito pa yung iba. Asan na yung isa? Ayan oh. Ayan. Yan. Isang malaki din yan na native hen pa rin siya. Pero product siya ng crossbreeding between RIR rooster at saka yung native hen. Na yun, yung matanda. Yun yung pinakamatanda ko. Tatlo silang magkakapatid na iniwan ko. Yan. Ito yung pinakamaganda sa kanila. Kasi ito yung mukha talagang RIR yung itsura niya. Pero pag tiningnan mo yung yung balahibo niya doon sa loob, native siya talaga. Ito naman yung product ng crossbreeding between native hulo at saka yung Australorp. So makikita mo, ready to lay pa lang itong mga ito pero malalaki ang katawan. Itong Shamu hulo, ito ang hindi ko pa alam kung ano yung magiging product niya. Kasi inilagay ko na siya rito sa mga RIR para automatic na ma-breed siya ng RIR rooster. Hindi ko pa nakikita kasi first time niya, ready to lay pa lang ito. Hindi pa siya nakakapangitlog. Pero nakita ko ng minate ng rooster. So hindi ko alam kung kailan siya mangingitlog. Ano pa lang, namumula-mula pa lang yung niya, yung mukha niya. Ito yung mga pure na RIR na kung ikukumpara mo yung katawan ng product nila na native hen, yan o. Yan. Yan, kung ikukumpara mo, parang sila rin yan kung hindi ka marunong kumilatis ng balahibo. Kaya maganda talagang gamitin ang RIR sa crossbreeding. So hanggang dito na lang muna tayo. Sana may nakuha kayong idea at kaalaman ulit dito sa video ito. At sana huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa lahat ng mga nag-share, salamat sa lahat ng mga nagko-comment. At thank you sa mga pabalik-balik, yung mga hindi nag-skip ng ads. At lahat kayong mga subscriber both old and new. Thank you at sana pagpalain tayong lahat at panatilihing malusog at masigla ang ating mga alagang manok.